Magandang umaga po sa ating lahat, Panginoon Panginoon. Masaya po ba ang lahat? Amen. Amen. Tayo po muna yung manalangin. Father God, maraming salamat Panginoon sa umaga ito na kami Panginoon yung dinala mo Panginoon sa lugar na ito. Father God, upang kami makapagpuri sa inyo ang salamat sa pag-ingat mo sa bawat pamilya, Panginoon, sa bawat isang narito, mga Lord. Bigyan mo kami ng katalinuhan, Panginoon, na maunawaan namin Panginoon yung mga salita sa umaga ito. At Lord, pagpalain niyo yung mga salita, Panginoon, ito ay posibleng lakas sa aming mga katawan. At ako pinalingkod mo, Panginoon, tulungan mo ako, Lord, ito ay maibahagi ngayon lang sa iyong kalungan. Lord, ang lahat ito ay aming nagtitiwala sa inyo, mga pagdalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Thank you, Lord. Pray ng Panginoon. Kung masaya ang lahat, hindi yan may katabi mo. Pray ng Panginoon. Masaya tayong lahat. Kaya napakabuti na Diyos sa ating buhay. Talagang ang ating pag-aaralan ngayon ay kanina po ay yung kay Sir Paul, yung paano mo mapaglabanan ng stress. Talagang hindi mahirap din kasi yung stress dumarating kahit hindi mo hinahanap. Yung pera, magtrabaho ka sa lalang dumarating yung stress kahit hindi mo magtrabaho dumarating yan. Kaya dapat alam mo kung paano yung paglabanan. Pero babawi naman tayo ito dahil ang ating pag-aaralan ay mga bunga ng pagsunod natin sa Diyos. Kung may stress, may bunga naman yung pagsunod natin sa Panginoon. Kaya sabi niya, dumaan ka man sa mga bagsak man o lumubog man yung iyong business, yung iyong trabaho, o anumang klaseng shape ng buhay mo na lumubog, basta't huwag kang sumama. Ibabangon ka ng Panginoon. Papalitan niyo ng Panginoon, ano man yung nawala, papalitan ng Panginoon na masigit doon sa nawala sa iyo. Ganun ang Panginoon magbigay. Talagang, sabi ko nga, bakit kaya tayo dumadaan sa mga trials pa ng mga ganyan, no? Kasi sabi ko nga, naalala ko nung bata pa ako noon, pag kami ay naglalaro sa mga dumihan, tsaka ang sipon ng una, bawal punasin ng panyo. Kamayan. Ganun ang punas niya, yung panahon namin, walang panyo noon. Pag ano, tapos malalasahan mo yan, malat-alat. Malat-alat, malalasahan mo siya. Sabi ng, pag sinisita kami, sabi ng mga tiyuhin namin, hayaan nyo lang, parang ma-immune yan sa mga dumi-dumi. Kasi mahirap yung sobrang linis ng bata, sabi niya. Totoo naman, lumakas yung aming resistensya, na-immune kami. Parang baliwala na yung mga germs nila aming pinagdadaanan. Na-realize ko na sa Panginoon gano'n. Kung minsan dami natin pinagdadaan ng mga trials kasi gusto ng Panginoon na ma-immune ka na. Pag may pinagdaanan ka ng mga bagay na yan, parang easy lang sa'yo. At ang tingin mo sa lahat ng mga dumarating sa'yo, puro na lang pagpabala. Kasi kahit yung mga pagsubok na yun, parang tatamlay na sila na pumunta sa'yo. Kasi hindi naman ako pinapansin ito. Kasi immune ka na alam mo na ang dapat mong gawin. At tayo po ay talagang na-immune. Binibigyan tayo ng Panginoon ng lakas. Pero bago po tayo magpatuloy, panoorin mo natin ang isang video. Ang gusto ng Diyos na gawin namin, ilati ng Diyos ang dagat para kay Moises. Para sa iyo. Hatiin ang bato. Maglalakad ka pa ikot ng bayan kasama ang mga taong humong isang beses isang araw. Gawin niyo yung nakanin ng araw. Dalhin niyo ang kahon ng kasunduan kung saan naroon ang mga utos ng Diyos. Pagkatapos sa ikabilang araw, umikot kayo sa bayan yung nagtitong beses. Ihipan ang mga pari ang mga sumay na dalaking tuba. Kapag narinig niyo na ito, sisigaw ang lahat ng malakas na malakas. Darating ang pagwalang.
Amen. So, lahat po ng tagumpay makukuha natin sa pagsunod. Kung titignan nyo ron, di ba, si Moises, binaak yung dagat, yun, binaak yung mga pader. Ano ba yung mga pader? Ano ba yung goal na nandyan sa pagitan mo papunta dun sa blessing? Kaya mo sa akin ng Diyos para mapasok mo yung blessing na kailangan mong makuha. Pag tayo po'y sumunod sa Panginoon, sabi nga, lahat ng bagay ay pwedeng mangyari sa kalooban ng Panginoon. Kaya yung mga bagay na nais mo, patuloy mo lang gawin ang pagsunod sa Panginoon. Ang Panginoon po ang gagawa ng paraan. Hindi po mauubusan ng paraan ng Panginoon sa mga bagay na gusto niyang gawin. Ang may pamagat ng ating pag-uusapan ngayong umaga, mga bunga ng pagsunod natin sa Diyos. At ang sabi po ng mga awit, 128 verse 1, mapalad ang bawat tao na kay Yahweh ay may takot. Ang maalab na naisi sumunod sa kanyang mga utos. So, napakahalaga po yung pagsunod natin sa Panginoon. Sabi diyan, mapalad ang bawat tao na kay Yahweh ay may takot. So, pag tayo may takot sa Panginoon, ano ba yung ating ginagawa? Di ba yung lahat ng mga hindi magagandang bagay, ayaw natin gawin. Kasi mayroon tayong takot sa Panginoon. Iba kasi yung takot sa Panginoon kasi sa takot lang sa tao. Pag takot ka sa tao, yung takot sa tao, pag wala yung taong kinatatakutan mo, hindi ka takot sa Kanya. Pero pag may takot ka sa Diyos, kahit wala kang Panginoon sa piling mo, alam mo, nakatingin siya sa iyo. At pili niyang makita yung lahat ng iyong ginagawa. At ano yung dapat mong gawin? Diba? Sabi nga, pinagpala. Sabi niya, mapalad ang bawat tao na kay Yahweh ay may takot. So, yung mapalad po, pinagpala po ng Panginoon. Dahil hindi po lahat ng tao ay mayroong ganitong mga nararanasan. Diba yung mga Israelita talagang, yung mga imposibleng bagay, naging posible sa kanila. Nakalakad sila dun sa ilog ng tuyo yung ilog, diba? Tinaog na lang yung kaban ng tipan. Yung kaban po ng tipan, yun po, yung sa ngayon, ito na po yun, yung Bible. Kasi doon po nakasulat yung mga 10 utos. Ngayon, dito na po lahat nakasulat. Talagang, nakalakad sila doon sa ilog ng ano to? Jordan, ilog ng Jordan. Lumakad sila doon. Natuyo. At pagdating sa kabila, talagang natakot yung mga tao sa kanila. Anong klaseng, paano namin kayo lalabanan? Sabi ng mga tao ron, paano namin kayo lalabanan? Sinong Diyos ang pwede namin itapat sa Diyos ninyo? Kasi yung Diyos ng Israel, talagang Diyos na tunay. Yung kanila mga Diyos-Diyosan lang eh. Pag hindi mo pasanin, hindi naman makakarating kung saan. So, talagang natakot. So tayo po, bilang mga anak ng Panginoon, mapalad po tayo. Yan. Mapalad ang bawat tao ng kay Yahweh ay may takot. Pag may takot po tayo sa Panginoon, ang ginagawa po natin, yung mga kalooban ng Panginoon. Yung mga bagay na gusto ng Panginoon, yun ang ating pinaglalaban, yun ang ating ginagawa, yun ang ating gustong gawin. At ang makakamit po natin yung mga gusto natin sa pamamagitan ng ating pagtitiwala sa Panginoon. Sabi niya, balik mo po. Sabi niya sa uli, sabi niya, ang maaalab na naisi sumunod sa kanyang utos. Ito ba yung nasa puso natin? Ito ba yung lagi natin inaasam-asam na masundan o masunod yung mga utos ng Panginoon? Diba, sabi ko nga, sa umaga, pili tayong manalangin, magbasa ng salita ng Panginoon. Sa gabi, pwede rin tayong manalangin, pwede tayong magbasa ng salita ng Panginoon. Pag yung kulangin yung ating nakalagay sa puso natin, yung talagang yung pagsunod sa kanyang mga utos, sabi diyan, ang mga maalab na naisi sumunod sa kanyang utos. Hindi po lahat meron ito. Hindi po lahat meron yan. Kaya nga sa pamilya minsan, meron kahit lahat ng anak mahal, pero meron paborito. Kasi meron naman na anak na talagang masunurin, di ba?
Kung meron kayong mga tatlong anak, malalaman niyo yan pagdating ng panahon kung sino yung masunurin. Meron talagang masunurin dyan. Diba? Sabi nga ng Panginoon doon sa dalawang magkapatid na inutusan, sabi niya, pumunta ka sa bukid. Sabi yung isa, opo. Pero nagbago ang isipin, hindi siya pupunta. Yung isa naman, ang sabi niya, hindi siya pupunta, pero siya ay pupunta. Diba? So sa atin po ang gusto po ng Panginoon, yung atin pong pagsunod. Napakahalaga po na tayo po ay makitaan ng Panginoon na talagang totoo pagsunod sa ating mga puso. Pag tayo po ay mayroong pagsunod sa Panginoon, ito po yung number one na blessing. Ito po yung number one blessing na makukuha natin sa pagsunod natin sa Panginoon. Ito po yung unang bunga ng pagsunod natin sa Panginoon. Yan pong pag tayo po ay sumusunod sa Panginoon, sabi niya mapalad tayo. Pag mapalad, lahat meron yan eh. Baga, di ba, pag mapalad ka, pinagpala ka, parang, sabi ni Nicole kanina, yung parang yung kasiyahan ng puso mo, hindi nakabase dun sa mga bagay sa mundo ito. Nakabase ka sa kalooban ng Panginoon. Alam mo yung, kasi pag doon ka nakatuon sa kalooban ng Panginoon, hindi ka mag-worry dun sa mga bagay na kailangan mo. Kusang darating at darating itong mga bagay na kailangan mo. Pag patuloy ka nagpapagamit sa Panginoon, patuloy kang sumusunod sa Panginoon, makakaranas ka ng mga himalang bagay. Yung mga bagay na hindi mo naman ini-speak pero nararanasan mo, nararamdaman mo. Diba? Kaya hindi po tayo dapat mag-alala pag tayo po'y sumusunod sa Panginoon. Yan po ang una natin mararamdaman. Yung mapalad tayo, yung pagpapala na ibinibigay ng Panginoon. Diba? Yung mga parang, una sa lahat yung puso mo na masaya ka lang, hindi mo maintindihan, basta't masaya ka na naglilingkod sa Panginoon. Masaya ka pag nakakapag-pray ka, nakakasunod ka sa mga gusto ng Panginoon. Yun yung kasiyahan mo, yun yung lagi mong minimiti, yun yung lagi mong iniisip na magawa mo yung pinapagawa ng Panginoon. At meron po itong reward para sa atin. Kung yung mga ginagawa mo ito, meron po itong reward galing sa Panginoon. Makakaranas ka ng mga bagay na himalang bagay. Parang mga simpleng bagay kung titignan mo, pero napakabuti po ng Panginoon sa atin. Sabi ko nga, sa ating kahit sa ating pamilya, sa ating kalusugan, sa mga bagay na kasi sabi ko nga, bumagsak man yung lahat ng mga inaasahan mo, hindi naman yun ang Savior mo eh, ang Panginoon Jesus naman. Kaya pag nasa Panginoon ka, ibabalik lahat yun ng Panginoon na mas higit dun sa nawala sa atin pag tayo po'y sumusunod sa Panginoon. Ang sabi po niya sa verse 2 ng 128 ng mga awit, mga awit, 100. Sabi po sa verse 2, kakainin niya ang bunga ng kanyang pinaghirapan. Ang tao ito ay maligaya at maunlad ang pamumuhay. Yan po yung bunga ng ating pagsunod sa Panginoon. Sabi niya, kakainin niya ang bunga ng kanyang pinaghirapan. Ang tao ito ay maligaya at maunlad ang pamumuhay. Masarap po magtanim pag ikaw ang kakain. Diba? Sabi niya, mararanasan mo yung pinagpaguran sa ating mga pagsisikap, sa ating mga ginagawa. Kasi maraming tao na naghirap ng sakripisyo pero hindi niya naranasan yung bunga ng kanyang pinaghirapan. Pero pag tayo po'y sumunod sa Panginoon, mararanasan po natin itong biyaya ng Panginoon. Ang sabi niya, kakainin niya ang bunga ng kanyang pinaghirapan. Ano ba yung mga pinaghihirapan natin? Ano ba yung mga ginagawa natin sa ating mga pinaghihirapan sa buhay natin? Di ba, lahat naman tayo mayroong pinaghihirapan, mayroon po tayo mga anak natin na gusto natin makapag-aral,
sa ating mga business, gusto natin malubak ko yung business natin. Yun yung ating pinaghihirapan. At yung lahat ng pinaghihirapan natin yun, dahil tayo ay sumusunod sa Panginoon, mayroon pong pagpapala na ibibigay ang Panginoon sa iyo. Lahat na yung pinaghihirapan mo na yun, makikinabang ka doon. Pakikinabangan mo yun. Kakainin mo yung mga pinaghirapan mo yun. Pagka maranasan mo yung mga biyaya na iyong pinaghihirapan, lahat ng iyong pinagpagalan, ikaw po ang makikinabang. Ang taong ito ay maligaya. Napakalaking biyaya pala ng pagsunod natin sa Panginoon. Tayo raw ay magiging maligaya. Ay pag maligaya tayo, siyempre meron tayo ng lahat ng kailangan natin. Kasi hindi ka magiging maligaya kung hindi ka pagpapalain ng Panginoon. Sabihin, lahat ng kailangan mo, ibibigay ng Diyos. Kaya nga, nasa maligaya ka. Maligaya ako sa paglilingkod ko sa Panginoon. Hindi ka magiging maligaya kung ikaw ay walang makain. Diba? Pero sabi ka po kanina, ang magsimba hindi ako magsisimba kasi wala akong damit. Diba? Dapat sa isip natin, sa puso natin, magsisimba ako kasi wala akong damit. Para magkaroon ako ng damit. Diba? Baliktarin natin. Ang sabi niya dito, ang taong ito ay maligaya. Ang sarap na tayo ay maligaya. Pag maligaya ka, ang lahat meron ka. Ibibigay ng Diyos sa iyo. May pagkain ka, may pera ka, may tahanan ka. Yung lahat ng kailangan ng isang taong maligaya, ibibigay ng Diyos sa iyo. Yan po ay makukuha natin sa pagsunod sa Panginoon. Ibibigay ng Panginoon sa atin. Kahit ano nga ng buhay natin, kaya ng pagpalaan ng Panginoon. Kahit si Brad Eden, minsan-minsan namamana yan, baka makapana yan, malaki pa sa kanyang isda. Mahal yan, laki nun. Pag-uwi niya dito, lahat tayo makakatikin. Yan laki. Kasi humaharang yung mga pagpapala. Kasi sumusunod sa Panginoon. Kasi ang sabi ng Panginoon, pag inunan mo ako, ibibigay ko lahat ng kailangan mo. So piling humarang yung malaking isda doon para panahin mo lang. May uuwi mo. Diba? So, maligaya ka. Isabihin, wala ka rin karamdaman, ibibigay ng Diyos yung kalusugan mo. Kasi hindi ka rin magiging maligaya kung ikaw ay hindi na makapaglakad. Pinagaling na ng Panginoon yung paa ko. Diba? Nakakabiyay na ako ng sulo. Salamat sa Panginoon. Sabi niya ito, ang taong ito ay maligaya, maunlad ang pamumuhay. Kaya pala maligaya kasi maunlad ang pamumuhay. Diba? Dati, tricycle ka lang. Ngayon, marami ka ng 4 wheels. Diba? Dati, nagbabike-bike ka lang. Ngayon, may motor ka na. Paangat ng paangat, paangat ng paangat. Lagi mong tatandaan, pag sumusunod ka sa Panginoon, hindi po yan paatras. Pag sumusunod ka sa Panginoon, hindi po paatras ang buhay natin. Hindi po piling maging paatras tayo. Pag tayo ay sumusunod sa Panginoon, lagi pong paabanti ang buhay natin. Lagi pong paangat ng paangat ng paangat. Kasi sabi ng Panginoon, paganda ng paganda ng paganda ng paganda ang buhay mo pag sumusunod ka sa Diyos. Yun po ang talagang katotohanan. Hindi po pwedeng pababa ng pababa. Sa pag-ibig lang yun. Pero sa Panginoon, sa pagsunod sa Panginoon, pataas ng pataas ng pataas ang level ng pamumuhay mo. Yun po ang ginagawa ng Panginoon. Pataas ng pataas ang gagawin ng Panginoon sa atin. Pag tayo naglilingkod sa Kanya, hindi po niya tayo ibababa. Lagi niya tayo itataas. Lagi niya ilalagay tayo sa lugar kung ano na yung level ng paglilingkod mo, doon ka ilalagay ng Panginoon. Tataas at tataas ka. Hindi ka pababayaan ng Diyos. May mga pinagdaanan ka man, pero tatawanan mo na lang yun kasi alam mo, pag nagpatuloy ka sa Panginoon, patuloy din ang pagpapalang ibibigay sa iyo ng Diyos. Magpaganda ng paganda yung buhay mo. Payaman ng payaman. Paganda ng paganda, payaman ng payaman. Doon lahat. Utay-utay, pasaya ng pasaya. Pasaya ng pasaya. Yun po ang totoong mangyayari pag ikaw ay naglilingkod sa Panginoon. Kasi alam mo kung bakit? Siyempre pag naglilingkod ka sa Panginoon, wala ka ng bisyo. Hindi ka nang dinigarilyo, hindi ka nagiinom, hindi ka nagsusugal. Di mai-invest mo yung pera na yun, magagamit mo yun para sa pamilya mo. Wala kayong away. Kasi magagamit mo yung tamang gamit yung mga ibinibigay ng Diyos na mga biyaya sa iyo. Ay dati naman, pag nagsulto ka ng 10,000, yung 2,000 tinatago mo kasi magsasabong ako sa libo.
Bawas na agad. Ay, yung pang-inom pa, 500. Yung pang-sigarilyo pa, 500. 3,000 ang nawala. Ay, yung 3,000 yan, maiipon mo yun. Dahil wala ka ng bisyo, nasa Panginoon ka na, sumusunod ka sa Panginoon, aangat at aangat ang buhay mo. After 10 years, ang laki na ng pera na yung i-invest mo yun, di ba? So, gaganda pa yung kalusugan mo. Magiging maayos yung baga mo. Magiging maganda yung kalusugan mo. Paganda ng paganda ang buhay ng naglilingkod sa Panginoon. Huwag kayong maniwala na pag naglilingkod ako sa Panginoon, lalo ako maghihirap. Hindi po yung totoo. Ang totoo po, pag naglilingkod tayo sa Panginoon, paganda ng paganda ang buhay natin. Paayos ng paayos ang buhay natin. Pero pag hindi ka naglilingkod sa Panginoon, pag ikaw ay yumaman, payaman ng payaman ka, pero pasama ng pasama ang ugali mo. Kasi wala kang kinikilalang Diyos eh. Ang kinikilala mo, ikaw na ang Diyos. Yun ang mangyayari, mapapaligtad. Pero pag nasa Panginoon ka, paganda ng paganda po ang buhay na ibibigay ng Diyos sa atin. Kaya sabi niya, ang tao ito ay maligaya, maunlad ang pamumuhay. Yun po yung biyaya, yung mga bunga ng pagsunod sa Panginoon. Napakaganda po ng bunga ng pagsunod sa Panginoon. Talagang ibibigay ng Diyos. Welcome. Ibibigay po ng Panginoon yung ating mga kailangan. Ibibigay ng Diyos yun. Sabi ko, hindi po magkakamali ang Diyos sa kanyang mga binibitawang salita. Lahat po yan ay mangyayari at mangyayari. Habang tayo naglilingkod sa Panginoon, paganda ng paganda ang ating buhay. Paayos ng paayos ang ating buhay. Sino gusto na paganda ng paganda ang kanyang buhay? O, di ba lahat tayo? Lahat tayo ay naglilingkod sa Panginoon. Kaya aayusin at aayusin at aayusin ng Diyos ang buhay mo. Hindi pwedeng hindi ayusin ng Panginoon yan. Kasi ikaw ay pamilya niya. Pag pamilya ka na ng Panginoon, aayusin ka. Yan ba sa ating pamilya, sa ating mga anak, ayaw natin na sila ay hindi maging maayos. Pinag-aaral natin sila, pinapangaralan natin sila, binibigyan natin sila kung meron tayo para maging maayos yung buhay nila. Kaya once na ikaw ay napasama sa pamilya ng Diyos, aayusin ng Diyos ang buhay mo. Kasi kabilang ka na sa Kanya. Ang mapupulaan, pag ikaw ay naghihirap, ikaw ay nahihirapan, eh siyempre yung kanyang Panginoon. At ang Panginoon ay hindi po papayag ng gano'n. Kaya paayos ng paayos po ang buhay natin pag tayo po ay nasa Panginoon. Ang sabi ko sa verse 3, sa tahanan ang asawa ay parang upas na mabunga at bagong tanim na ulipo sa may hapag ang anak niya. Ang tahanan ang asawa ay parang upas na mabunga. Wow. Sarap na yung asawa mo parang upas na mabunga. Diba? Parang ang lahat ng pagkain ay ihahain sa'yo. Malusog, maayos din na. Di ba nakakita ka ng prutas parang pag-upas, parang gusto mong bilhin. Kasi kaakit-akit sa paningin, magandang tingnan, maayos tingnan. Kaysa naman pag wala ka sa Panginoon, sabi sa Bible, mabuti pang tumira sa bubong ng tahanan kaysa makasama ang isang babaeng madaldal sa loob ng tahanan. Diba? Mabuti pa tumira sa bubong ng bahay kaysa sa babaeng madaldal na kasama mo sa loob ng tahanan. Kaya pag ikaw ay sumusunod sa Panginoon, ito naman ang reward ng Panginoon. Sa tahanan ng asawa ay parang upas na mabunga. Siguro ang bait nito, bait siguro ito. Pag ganito pag naglilingkod ka sa Panginoon, yung misis mo siguro ang bait, baka hindi ka pa humihingi ng kape. Binibigyan ka na. Pero pag hindi mo mabait, hindi ka pa humihingi, pinubuhusan ka na. Diba? So, sa paglilingkod po natin sa Panginoon, kahit ang asawa mo, inaayos ng Diyos. Pagkagandahin niya yan. Kaya tandaan ninyo, pag yung inyong asawang lalaki ay naglilingkod sa Panginoon, kung hindi ka pa masyadong maganda ngayon, ilang araw, ilang panahon nagkaganda ka. Kasi ang nasa isip ng asawa mo, ayusin ka pagandahin ka. Kasi wala sa ibang bisyo yung bisyo niya, ibibigay na lang sa iyo ikaw magiging maayos ka. Kasi po pag maayos ang tahanan, maayos ang asawa mo, maayos kayong lahat doon, napakasaya po ng tahanan. Parang ubas. Sabihin talaga, marami pong pagkain, marami pong yung mga napakaligaya. At sabi ko ito, at bagong tanim na ulibo
sa may hapag ang anak niya. Alam po ito yung ulibo, ito po yung kinukunan ng langis noong una. Ito po yung ginagamit ng mga langis, yung mga dito kumukuha ng langis ng mga ulibo, yung mga tinatanim dito ng mga ginagawa dito ng langis. So, ganun daw yung anak natin, magiging parang yung sabi niya dito, at bagong tanim na ulibo sa mayapag ang anak niya. Ito po yung gagawin ng Panginoon sa mga anak natin. Parang tanim ng ulibo, nakukunan ng langis, naaayos. Aayusin ng Diyos yung pamilya mo. Aayusin ng Diyos yung buhay ng mga anak mo. Kasi sila mismo magbibigay sa iyo ng langis. Makukunan mo sila. Pagpapalain sila ng Panginoon. Hindi lang ikaw, yung mga anak mo aayusin ng Panginoon yan. Magiging maayos ang buhay nila. Kasi pag naging maayos yung buhay nila, ikaw rin ay pinagpapala ng Panginoon. Ikaw ng magulang, pinagpapala ka ng Diyos. Kasi yung mga anak mo, lahat maaayos ang buhay. Ay kung yung lahat ng anak mo yung mga sasakyan, di anytime kahit saan ka humiram ng sasakyan, makakasakay ka. Diba? Ay tawag mo lang, text mo lang, bayram ako, tulad ngayon, silog lang may pick up. Pag sabi ko lang, kailangan kong pick up mo, mapatay kaya ko. O sige pa, ako lang mag-gas. Wala mo yun, mayroon pang ganun. O siya pa ang magagas. Yun po yung favor ng Diyos. Kaya pag inaayos mo yung buhay mo, aayusin ng Panginoon yung pamilya mo, yung mga anak mo, makikita mo lahat sila ay maayos. Para silang ulibo. Para silang nakatanim na talagang kinukunan ng langis. Nandun po yung kapangyarihan ng Panginoon, aayusin po na naayusin yung pamilya. Makikita mo lahat sila maayos at ikaw ngayon, di ba kahit saan ka pumili, meron kang kukunan ng langis. Diba? Meron kang, hindi ka pa nagsasabi, may magbibigay na sa'yo. Pero pag hindi ka naglilingkod sa Panginoon, piling mapariwara yung pamilya mo. Yung mga anak mo, baka hindi makapagtapos, o baka hindi magkaroon ng magandang trabaho, hindi maging maayos ang buhay. Pero pag nasa Panginoon ka, aayusin niya ng Diyos. Aayusin niya ng Diyos. Kaya yung paglilingkod natin sa Panginoon, hindi ito para lang sa atin. Para po ito sa ating lahat at sa ating pamilya. Kasi habang ginagawa natin ito, inaayos ng Diyos ang buhay ng ating mga anak, ng ating pamilya. Kaya pag ikaw ay nag-pray, lagi silang kasama, di ba? So sila, yung mga anak mo, pag sila ay nagtiwala sa Panginoon, papalain sila. Kaya nga sabi ng Panginoon, alang-alang na lang kay Haring David, kaya ibibigay ko sa inyo ang kaharian ng Israel. Diba? Alang-alang, kaya yung ginagawa ng Ama, pinakikinabangan po yan ng anak. Kaya sabi ko, Panginoon, ako ay talagang sa iyo bibigay. Sa iyo ko ibibigay yung lakas ko. Sa iyo ko ibibigay yung pili kong magawa. Kasi alam ko na sila ang makapagbibigay ng mga lahat ng bagay sa aking pamilya, sa aking mga anak. Sila makapagbibigay. Kaya niyang patapusin yung aking mga anak, kaya niyang bigyan ng magandang trabaho, kaya niyang bigyan ng magandang buhay. At pag nangyari yun, ano ang pakiramdam ng tatay? Di ba ang saya? Tayo yung mas masaya. Pag maganda ang buhay ng iyong mga anak, nakapagtapos na may magandang buhay na, ang una pong masaya ay ang tatay. Ang mga magulang. At ang una pong masaya, pag tayo po ay gumaganda ang buhay, walang ibang masaya kundi ang ating Amang nasa langit. Kasi tayo po ay Kanya pong kasiyahan. Pag tayo ay pinagpapala ng Panginoon at nagagamit natin sa tama, malaki pong tuwa ng ating Amang nasa langit. Kaya lagi po tayo magtiwala sa Panginoon. Ang sabi niya, sa tahanan ang asawa ay parang ubas na mabunga. Kaya ako, dikit na dikit ako sa Panginoon. Gusto ko laging maglingkod kasi gusto ko talagang maging mabungang parang ubas si Pastora. Kahit saan ka lang pumitas. Diba? Alam mo, kabi-kabila dyan, may nakasaling na tago 1,000, pitas ka lang ng pitas. Diba? Pinagpapala. Kaya, Panginoon, lalo ba akong didikit sa iyo, Panginoon? Diba? At sabi niya nito, tahanan ng asawa ay parang ubas na mabunga at ang bagong talim na ulibo sa may hapag ang mga anak niya. Ito po ay talagang nangyayari na. Parang kasi sa panahon ito, pag may mga kailangan ako, nagsasabi lang ako sa mga anak ko. Nakukuha ko yung, may langis kang makukuha. Hindi lang yung papain dito para lumipad. Hindi talaga ibibigay ng Panginoon yung blessing. Yung langis ko, blessing yan eh. May blessing na ibibigay sa'yo. Kaya,
Huwag kang manghinawa. Kaya sabi ko nga lagi kong sinasabi na huwag kang magsasalita ng mga negatibo sa pamilya mo o sa anak mo. Na wala ka talagang bata ka, wala kang maaabot. Diba? Lagi mong sasabihin yung mga bagay na kung anong gusto mong mangyari sa kanya, gusto mo siya maging doktor, maging engineer. Sabi yung tawagin mo siya. Tawagin mo yung gusto mo sa kanya. Pagpapala, lagi ang ibigay mo sa kanila. Kasi pag yung sabi ko nga, sa ating pagtanim, tanim lang tayo ng tanim. Kasi sa totoo lang, pag nagtanim ka, hindi ka man mag-aani doon sa taong eksaktong tinulungan mo, mag-aani at mag-aani ka sa iba. Kasi sabi ng Panginoong Isus kung ano ang iyong itinanim, yun ang iyong aanihin. Kaya sa ating mga anak, kung ano yung itinatanim mo sa kanila, ano yung ginagawa mo sa kanila, ikaw po ay mag-aani. Kaya napakasarap po na maging maayos po ang ating paglilingkod sa Panginoon. Yun po yung reward, mga bunga ng ating paglilingkod sa Panginoon. Inaayos po ang ating pamilya. Di ba ang pinakamasaya pag maayos ang pamilya mo? Kahit medyo kulang ka sa pera, pag masaya yung pamilya mo, nagkakasundo kayo, masaya kayo. Parang ang dali lang naman hanapin ng pera. Pero pag kayo ay hindi magkasundo, mahirap po. Yan ang pinakamahirap. Diba? Yung dito matutulog yung isa doon. Yung isa doon na hindi na alam kung saan tutulog, nagtitiis kahit malamok, huwag lang tumigil. Kasi, ayaw ko pumunta ron. Kahit lamukin na, patapik-tapik lang, okay lang, huwag lang ako makadikit sa kanya. Diba? Ang hirap noon. Kaya sabi ng Panginoon, kung mayroong away ang mag-asawa, huwag nang paabutin pang kinabukasan. Kaya nabasa ko sa Facebook, 3 araw walang tulog. Sabi niya, bakit? Kasi hindi pa kami nagkakaayos ng asawa ko. Kaya hindi pa ako piling matulog. Kaya ayusin mo ng 1 araw lang. Pabahin mo ng pabahin. Magkakasakit ka niyan. Kaya sabi niya sa verse 4, ang sino mang kung si Yahweh buong pusong susundin, buhay niya ay uunlad at laging pagpapalaan. Grabe po yung pangako ng Diyos sa atin. Sabi niya rito, ang sino man kung si Yahweh ang buong pusong susundin, buhay niya ay uunlad at laging pagpapalaan. Ang sarap naman na talagang lagi kang pagpapalain ng Panginoon. Pag sinusunod mo siya, sa bawat pagsunod mo sa Panginoon, may pagpapala po lagi nakasunod sa atin. Habang ang Panginoon ay tinitigan mo, nakasunod ka sa Kanya, lagi po may nakasunod na pagpapala sa atin. Hindi po nawawala yan. Basta pupunta ka sa Panginoon, habang lumalakad din yung pagpapala dyan sa likod mo nakabuntot sa iyo. At pag may pagkakataon, bigla yan u-overtake sa iyo para makita mo siya at makakita mo siya. Siya po ang gagawa ng paraan na may mga pamamaraan na gagawin yun habang sumusunod ka sa Panginoon, ginagawa mo yung pagsunod sa Panginoon na buong puso, buong kaisipan mo talagang sentro ng Panginoon, nakasentro ka sa Panginoon. Meron kang nakikita natin mga bagay na mga gandang bagay at yung po mga blessing susunod po yan sa iyo. Susunod po yung blessing na yan sa iyo. Hindi ikaw ang maghahanap. Sila ang maghahanap. Kasi lagi kang nagkakita ng yung paglilingkod mo sa Panginoon, nakikita mo yung mga bagay na para magawa mo yung mga dapat mong gawin. Alala ko tuloy yung magkakapatid yung kwento na yung tatay nila ay mangangaso. Sabi niya, sino kayang pamamanahan ko ng aking kaalaman sa pangangaso? Dinala niya isa niya yung panganay niyang anak doon sa isang malaking puno. Sabi niya, anak, anong nakikita mo dyan? Sabi niya, malaki, maraming dahon. Dinala naman niya yung pangalawa niyang anak. Sabi niya, anak, anong nakikita mo dyan? May bunga. Sabi niya, malaki ang bunga. Tapos malalaki yung sanga. Sabi niya, sino kayang pamamanahan ko ng aking kaalaman? At dinala niya yung isa niyang anak. Anak, anong nakikita mo sa isang puno niyan? Isang malaking ibon. Sa gitna ng malaking puno, malagong dahon, nakakakita siya ng ibon na pilit niyang targetin. So, ibig sabihin, sa kanya ibinigay yung kaalaman ng pangangaso ng kanyang ama. Kasi siya yung may nakikita. Tayo po sa paglilingkod natin sa Panginoon, mayroon kang nakikita lagi sa pagtingin mo sa Panginoon. Alam mo, pag nakatingin ka sa Panginoon, mayroon ka palaging nakikita. Hindi nakikita ng iba, pero nakikita mo na pag sumunod ako sa Panginoon, sigurado ko may susunod na blessing sa akin.
May susunod na pagpapala sa akin. At alam mo, hindi lang ikaw ang sinusundan. Habang sumusunod ka sa Panginoon, yung mga anak mong naglalakad, ang blessing sumusunod din sa kanila. Buong pamilya kayo na mayroong blessing na ibinibigay ng Panginoon. Kaya yung pagsunod natin sa Panginoon, ito yung pinakamalaking blessing na ibibigay ng Diyos sa atin. Habang tayo po ay sumusunod sa Panginoon, nakikita mo yung opportunity at may nakikita ka magandang bagay sa pagsunod mo sa Panginoon. Hindi po nakikita ito ng iba. Kasi po, ang salita ng Panginoon ay hindi mo maunawaan kung wala ang banal na Espiritu sa iyo. Pero pag ito'y naunawaan mo, makikita mo yung kapangyarihan ng Panginoon. At yung mga pagpapala na gusto mong makakamit mo ito. Ibibigay ito ng Diyos sa iyo. Kaya sa pagsunod natin sa Panginoon, mayroon kang nakikita. Diba? Sa akin, alam ko, yung nakikita ko talaga ay malaking blessing mula sa Panginoon. Kaya sabi ng Panginoon, malapit ko na itong maabot. Talagang, habang papalapit sa Panginoon, yung blessing talagang nandyan sa unahan. Sabi ko nga, yung blessing nandito na eh. Malapit na umubertik sa akin. At pag na-overtake na yun doon ng blessing, sigurado ko, hindi na ako, makukuha ko na yung blessing na yun. Kasi u-overtake siya sa akin para siya ay maabot ko. Ganun po ang kapangyarihan ng Panginoon. Pag tayo naglilingkod sa Kanya, mayroon po ito ibibigay ng pamamaraan ng Panginoon para ikaw ay pagpalain. Kaya sa atin po paglilingkod sa Panginoon, huwag kang manghinayang na yung oras mo na ibibigay mo sa Panginoon. Dahil dito ka pagpapalain ng Panginoon. Kung kailangan mo ng maraming pera, magbigay ka ng pera sa Panginoon. Kung kailangan mo ng maraming time sa buhay mo, kailangan mo ng mga pangangailangan mo, yun ang gawin mo sa Panginoon. Pero sabi ko nga, huwag kang mangangako sa Panginoon pag hindi mo kayang tuparin. Meron akong kilala na isang tao nung sabi niya, pag magkatrabaho ako, Panginoon, unang sweldo ko, ibibigay ko sa iyo. Nung magkasweldo na, jokes. Jokes lang. Panginoon, jokes lang mo. Diba? Talagang, kaya po pag mangangako tayo, dapat yung alam natin na kaya natin itong gawin. Kasi ito rin po ay isang, magiging mapasayang kung nabitawan mo. Kaya bago mo ito bitawan, dapat isipin mo mabuti yung bibitawan mo pangako sa Panginoon. Okay lang kung sa tao lang, pag sa Panginoon. Kaya nga si Jephthah nakipaglaban. Sabi niya, Panginoon, pag ako'y pinagtagumpay mo sa labang ito, kung sino ang unang sasalubong sa akin, iaalay ko sa iyo. Eh pagkatapos ng laban, ang unang sumalubong sa kanya, anak niyang babae, kaisa-isang anak niya na babae, na anak ni Jephthah, sumalubong sa kanya. Sabi niya, anak, bakit ikaw ang sumalubong? Hindi iaalay niya yun, susulugin niya yun. Sabi niya, parang ayaw niyang gawin. Sabi ng anak, hindi pa, gawin mo sa akin. Bigyan mo lang ako ng 2 buwan para ipag-luksak ko ang aking pagka-virgin. Sinamahan sila mga kaibigan niya, punta sa bukid. After 2 months, inialay siya sa Panginoon. Kaya sa ating pangako sa Panginoon, dapat mahinga tayo. Sa ating pagsunod sa Panginoon, dapat tayo po ay talagang yung sincero sa pagsunod natin sa Panginoon. Huwag tayong pabalang-balang, lalo tigit sa pangako natin sa Panginoon para pumakamit natin ang lahat ng pagpapala sa ating pagsunod sa Panginoon. Kasi pag nangako ka at hindi mo nagawa, nagiging jokes. Nagiging hindi makatotohanan at hindi ka na ulit magkakaroon ng blessing pag gano'n hindi yung pangako. Diba? Kaya sa ating pong pagsunod sa Panginoon, alam ko, mayroon pong napakalaking blessing na naghihintay sa atin. Kaya kung may mga pagsubok na pinagdaraanan, huwag mo itong masyadong bigyan ng halaga. Kasi alam po ninyo, yung future natin, alam niya yung tanim, alam niya ng kalaban natin. Kaya alam niya na napakaganda ng plano ng Diyos sa iyo, ngayon pala gusto niya itong sirain. Kung minsan pamilya ang tinitira. Kasi alam niya, pag sira yung pamilya, ano magiging magandang buhay dyan? Magkakawatak-watak, walang mabubuo. Diba? Kaya, alam ng Panginoon, alam ng kalaban natin na napakaganda ng plano ng Diyos sa iyo. Ngayon pa lang, umaatake na siya, dinadahan-dahan ka na niya. Para hindi ka makarating doon sa talagang pangako ng Diyos sa iyo. Diba? Kaya, bantayan ninyo mabuti. Pag may mga bagay na ganyan, alam ninyo, may pangako ang Diyos sa inyo. Alam ninyo, mayroong magandang mangyayari sa buhay niyo, sa pamilya ninyo. Kaya huwag niyong hahayaan na makuha ito ang maagaw ng kaaway.
Isang maliit na bagay lang pwedeng magkaroon ng pagtatalunan para hindi ka makarating doon sa kailangan mo. Mga magtatagumpay ka, yung pangako ng Diyos makakamit mo. Pero pag tayo po nagtiwala sa Panginoon, anumang pader, anumang wall na nakalagay dyan sa gitna para maabot mo yung pangarap mo, tatanggalin niya ng Panginoon. Gaya yung pinanood natin video, winasak yung pader ng Jericho at napasok nila. Tinuyo yung dagat ng Jordan, ng utan para lang sila ay dumaan. Yun, marami pong ang kapangyarihan ng Panginoon, nagagawin yung Panginoon para ikaw ay pagpalain. Sabi ko nga, kahit nandun ka lang sa tahanan mo, piling may tumawag sa iyo para bigyan ka ng trabaho. Para ikaw ay magkaroon ng trabaho, para magkaroon ka ng pera. Ganun po ang Panginoon, pag ikaw ay talagang naglilingkod sa Kanya at tao sa puso mo yung pagtawag mo sa Kanya, mayroon po ito laging kalakip na pagpapala. Ang pagsunod mo sa Panginoon, wala po yung, pag nagsumusunod ka sa Panginoon, alam mo walang buwang yung walang buwang yung mga bagay na hindi maganda sa iyo. Kasi pag sumusunod ka sa Panginoon, ang nakabuntot lang sa iyo pagpapala. Walang nakabuntot sa iyo na iba, kundi yung pagpapala, yan lang ang laging nakabuntot sa iyo. At pag may pagkakataon yan, uunahan ka yan, o-overtake yan sa iyo para makita mo siya. Kaya marami pong mga bagay na pwede pong gawin ang Panginoon sa buhay natin. Kaya sa ating pagsunod, marami pong bunga sa ating pagsunod sa Panginoon. Ang number 1 bunga, aayusin niya ang ating pamilya. Di ba pag maayos ang ating pamilya, mga anak natin maayos, mga kasamahan natin sa tahanan maayos, maligaya tayo eh. Parang ang bilis lang, pag may mga kailangan kayo, meeting lang kaunti, meron na, makukuha niyo na yung kailangan ninyo. Pero pag kayo sa tahanan ay may problema at kayo ang hindi magkasundo, hindi po magiging maayos. Kumbaga, mahirap magkuha ng mga pagpapala mula sa Panginoon. Kaya sikapin po natin ang pagsunod natin sa Panginoon. Ito po ang ating gawin. Pag tayo po'y sumusunod sa Panginoon, napakalaki pong blessing ibibigay ng Diyos sa atin. Napakalaki pong blessing ibibigay ng Diyos sa atin. Yan lagi kong sinasabi na sa pagsunod, mayroon pong biyaya na ibibigay ng Diyos sa atin. Kaya salamat sa kanyang mga salita sa umagang ito. Sana po, meron tayong napulot at nagkaroon tayo ng nandun yung ating pagtitiwala sa Panginoon. Gawin natin sentro sa buhay natin ang Diyos. Para yung mga bunga ng pagsunod natin sa Panginoon, ating po itong pakinabangan, ating po itong makamit. Diba? Ang sarap na ikaw ay naglilingkod, tapos meron ka pang mga apo, meron ka mga ano. Kasi alam mo yung naglilingkod ka sa Panginoon, pati yung mga kaapu-apuhan mo makikinabang. Kaya nga ako talagang sarap ako sa paglilingkod sa Panginoon kasi marami akong apo. Kasi pag ako naglilingkod sa Panginoon, alam ko yung mga apo ko madadamay ng blessing. Lahat sila ay makakapagtapos, magiging maayos ang buhay nila. Kasi yun ang gagawin ng Panginoon. Kasi yung ginagawa mo na talagang yung paglilingkod natin, hindi lang ito para sa atin, para sa ating buong pamilya, para sa mga taong kasama natin sa ating buhay. Kaya kasi Lutoy, talagang sabi niya, hindi ako absent. Maliban na talagang may mahalagang pupuntahan sa aming prayer. Kasi iniisip niya si Ataraw, laki na si Ataraw. Diba? Talagang lalaki siya na mayroong busy mula sa Panginoon. Kaya po yung ating paglilingkod sa Panginoon, napakasarap po. Ito na yung sa akin lang, ito yung pinakamasarap na pwede mong panghawakan ang paglilingkod sa Panginoon. Kasi po dala nito lahat, kasama ang lahat eh. Hindi lang yung pera. Lahat eh, hindi lang ikaw. Pati yung buong pamilya mo, kasama sa proteksyon ng Panginoon. Kaya sabi ko ito na yung pinakamagandang gawin sa buhay natin. Ito yung, sabi ko nga, pag ikaw ay nabubuhay sa mundo dito na hindi mo pa talaga nabubuhay yung purpose kung bakit ka narito, pinakamahirap yun. Kasi ang dakilang purpose natin ay ang paglingkuran ng Panginoon. Alam mo, kung ikaw ay nagsasawang magpuri sa Panginoon, yung pag-worship mo, parang hirap na hirap ka, kapatid. Ngayon pa lang sinasabi ko sa iyo, huwag mong sasayahin ang pag-worship sa Panginoon. Kasi ito pong pag-worship natin dito, practice pa lang ito. Pag nandun na tayo, araw-araw ang worship doon. Ay kung dito tinatamad ka na, hello,
Dito lang tinatamad ka na, halos ilang minuto lang mag-worship, tinatamad ka na. Paano ka makakarating doon sa dapat natin puntahan? Ay doon, puro worship na lang araw-araw. Puro tayo puro. Ito po, practice pa lang ito sa atin. Kaya kung tayo ay mabuhay ng 80 years old kayo itong tatalon-talon. Kaya sabi ko, salamat sa Panginoon dahil nakakatalon na ulit ako. Diba? Kaya habang bata pa kayo, tumalon kayo ng tumalon sa Panginoon kasi pag umidad na kayo, sayang baka hindi na kayo makatalon. Mayroon ng masakit-sakit yung tuhod. Kaya yung isang matanda, naalala ko yung pinto ng isang matanda na siya ng bata pag gusto niyang pangkat sa stage. Para gusto niyang mag-perform, umawit, hindi niya nagawa. Kaya tataka yung apo niya, bakit yung lulo niya kada hapon pumupunta ron sa ibabaw ng misa tumatayo. Nakatayo sa ibabaw ng misa. Niya, Lo, bakit kada hapon nandyan ka? Kasi ito ako yung pangarap ko na hindi ko natupad. Nung bata pa ako, gusto kong umakyat sa stage. Hindi nangyari. Kaya ngayon, matanda na ako. Dito ako umakyat sa misa. Kaya, baka, nila yung pangarap natin, gawin natin yung word ba? Baka mangyari sa atin yung, kaya ngayon, kung naglilingkod ka sa Panginoon, ituto mo na. Para makamit po yung pagbabalag ng dilimig ng Diyos. Salamat sa kanyang mga salita. Ay po'y manalangin. Father God, maraming salamat po, Panginoon, sa umaga ito, Panginoon, na kami po ay binigyan mo, Panginoon, ng pagkakataon para makapag-aral ng salita, Panginoon. Pagpalain mo po ang bawat isa sa amin, Panginoon. Magsilbing lakas, Panginoon, sa buhay namin ng iyong mga salita sa umaga nito. Dalangin ko, Lord, sa aming pagsunod, makakamit po namin yung tagumpay sa aming mga buhay. Salamat po, Ama. Pagdalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen.